hindi lang yung mga pangkaraniwan na mga kababayan natin ang nagrereklamo sa bill shock. The hashtag bill shock. Opo. Even ang mga artista, Yes. mga celebrities. Yes. Sir Joe, Oo. ano ho ba talaga yung totoong paliwanag dito sa bill shock na ito? Nararanasan natin ang mga bill shocks. Hindi lang ito for the month of July. Parang minasabi ka kanina, Sir Joe, na asahan natin yung mga susunod na buwan. Kumusta na yun, Sir Joe? Yung dating napagkwentuhan natin sa live on air na yung pwedeng hindi muna magbayad. Para malinaw lang to, sir. Kasi ang nabasa ko, ewan ko, hindi ko alam kung sino nagsabi na taga-ERC na during the dispute, bayaran nyo muna. Alright, welcome again sa another podcast natin, sa ating another episode ng PhD. It's Panoorin Hanggang Dulo. Ang kasama po natin ngayon ay kaibigan natin to matagal na. At kaibigan lahat yata ng taga-media to. Lahat ng reporters, announcers, newscasters, lahat yata, even the podcasters po na katulad ko ngayon, ay kaibigan na po. Si Sir Joe Zaldariaga po ng Meralco. Napo, maraming salamat Dennis at sa mga taga-PhD. It really is my privilege and my honor to be in the program ng pinakasikat na podcaster, DJ, newscaster, name it. The Dennis Antenor. Nagbebenta ng tubig. Okay, alam niyo naman, alam naman ni Sir Joe na kaibigan natin siya. Matagal na ho, mabait ho itong taong ito. At tuwing tatawag kami sa kanya for inquiry, for issues, kami po ay laging pinagbibigyan ni Sir Joe, lalong-lalo na doon sa mga istasyon na pinanggalingan ko. Tayo'y kaibigan niya, pero hindi pa rin makakataka si Sir Joe sa mga issues ngayon. Unahin na muna natin, Sir Joe, dahil very viral to. Even yung even ng hindi lang yung mga pangkaraniwan na mga kababayan natin ang nagrereklamo sa bill shock. The hashtag bill shock. Even ang mga artista, mga celebrities. Sir Joe, ano ho ba talaga yung totoong paliwanag dito sa bill shock na ito? Alam mo, ako, Dennis, I'm also a consumer. I'm also an electricity consumer, just like you, just like our viewers, just like yung mga artista na nag-post ng kanilang mga bills. And nauunawaan ko talaga kung saan sila nanggagaling. Honestly, kami sa Meralco, we recognize the sentiments on the ground. That's why early on, in-explain na namin na talagang asahan na natin itong nung panahon na yun, no, bago mag-summer, na pagdating ng summer months, talagang medyo meron tayong i-anticipate na increase sa bills natin. Number one, because of consumption. Ang konsumo natin tuwing summer, talagang asahan mo tataas. Bakit? Kasi ang primary drivers ng electricity are the air conditioning units, refrigerators, electric fans, yung mga appliances na may compressor at motor. Lalo yung aircon kasi yan talagang babadang gamit yan pagdating ng summer months. Nagkataon pa ang init ng panahon. So yung motor, double time magtrabaho yan at yung compressor kapag panahon ng tag-init. That's why you can see, kasi sa Meralco bill, may graph yan eh. May graph ng last year's consumption, may graph na moving na this year's consumption. Yung this year's consumption, alam ko itim yung graph niya. Yung last year's consumption naman gray. Hindi ako nagkakamali. Makikita mo na doon kung ano yung historical consumption mo on a given month. Tuwing summer yan, yung tinatawag namin seasonality of consumption, asahan mo na. Talagang tataas yung iyong Saka grabe naman talaga ang init nung last summer. At grabe talaga yung init nung last summer. Hopefully, ngayon ulan na, magte-taper off na yan consumption. Nasundan pa nung digmaan sa gitnang silangan, yung gera sa Middle East. Sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ang nangyari, Dennis, malaki sa parte ng pinagkukunan natin supply ay
liquefied natural gas o LNG. Nung nagkaroon ng digmaan, nagkaroon ng problema sa supply nito. Kumbaga, tumaas yung presyo ng LNG. No? At dahil tumaas yung presyo ng LNG at malaking bahagi ng pinagkukunan natin ay mula sa LNG na planta, kasama na yung actual cost ng LNG. This includes yung fuel at saka yung tinatawag na freight cost. Yung para daling dito dahil hindi makadaan yung mga barko dun sa Strait of Hormuz. Yes. Nung nagkakagera na, syempre, constricted na yung unang-una yung supply na bomba. Yung isa sa mga major suppliers no, ng gas. So maghahanap ngayon, kamukha ng Pilipinas, ng ibang supply na pagkukunan mo. So since major supplier yon, siyempre alam mo naman na mangyayari pag nagkaroon ng pagkukulang sa supply, naging challenge yung supply, saan mo tataas talaga ang presyo? At pati yung freight cost kasi nga, 'di ba? Challenge na rin yung pagdala dito. So, tumaas yung presyo ng gas plants. Kasama yung fuel doon. Plus the other factors as well, no? But that coming to play. Kumataas sa spot market dahil mataas ang demand. Maging yung ibang suppliers ay tumaas din. So, double whammy siya. Tumaas na yung presyo, tumaas pa yung konsumo. Yun ang hindi masyadong nagigets ng mga kababayan natin. Na akala natin, itong mga gera na to, walang masyadong epekto sa atin. Meron pala. Ay, oo, napakalaki. Yes. Kung hindi nangyari itong gerang ito at hindi nagkaroon ng disruption no, sa supply ng LNG at iba pang fuel sources, hindi ganito mangyayari sa atin. Dalawa. Sinasabi mo, double whammy yun, Sergio. The first one is sobrang init and it's given na kapag mainit, nadadagdagan yung operating hours ng electric fan, Aircon. Especially aircon. Kasi ako nakakausap na rin po ako ng mga nasa industriya ng appliances at yung electric fan talaga, kasi yung aircon talagang standard talaga yan. Yun yung talaga yung benta nila. Pero pagka summer talaga, yung electric fan, tumataas daw talaga. Terrible daw. Oo. Hindi. Ang benta. Alam mo ba nangyari sa Europe nung nagkaroon ng heatwave? Nagkakaroon na yata ng kakapusan sa aircon. Nag-aagawan na. Kasi alam mo, pag mainit, sobrang init ng panahon, having an air conditioning unit, sometimes, Dennis, is a matter of survival. Yeah. Lalo kung may matanda sa bahay, naranasan ko yan dahil may late mother. Nahihirapan siyang humingam noong towards the latter part of her life, noong in her late 80s. At meron pa siyang iniindang sakit nun sa kidney. Alagang halos 24/7 yung aircon niya. Yeah. Just so makahinga siya na maayos plus complemented by oxygen. Pangalawa, kung may sanggol ka. Tama. O may maliliit kang bata. Correct. No? Na talagang hindi naman pa pwede ding titiisin nila yung ubod ng init. Minsan di kaya ng electric fan lalo kung ang lugar mo kulob. Correct. Yung iba may aircon na, may electric fan pa. Pag talagang kailangan. So, ang consumption is driven by the duration of the usage of the appliance. Ibig sabihin, gaano mo kadalas at kahaba ginagamit ito. Yeah. At kung araw-araw ba yan, di ba, na halos babad na babad yung gamit mo. Ikumpara mo nung summer sa panahon ng tag-ulan at bare months. Kung minsan, pag kamukha ngayon, ganito, makulimlim as we speak, hindi mo na kailangan ng aircon. Kung minsan, buksan mo lang yung bintana mo. Tama. Papasok na yung medyo ginhawang simoy ng hangin. And we should remember, Sergio, yung fuel prices natin, hindi pa bumabalik, ha? Kasi dati, 40 plus, 50. Ngayon, 75 pa rin, eh. Di ba? So, yung pagkadoble, andyan pa rin.
Yung pump prices kasi, iba yan dun sa presyo ng kuryente. Yung sa kuryente nga, yung mga LNG prices na ginagamit para mag-produce ng kuryente yung gas plants. Ngayon natin nararamdaman yung impact ng gera. Correct. Tama. And I think it will still be felt in the coming months. No? Okay. Sa fuel pump prices, almost immediately. Kasi yung inventory nila talagang, di ba, hindi naman, isang taon meron silang stock eh. So, pag nagkaroon ng constriction sa supply, maasahan mo, tataas yung pump prices. Ganon din yung concept sa kuryente, except mas may konting lag lang. Yung nararamdaman natin ngayon, in-explain ko yan sa press conference namin nung pinaliwanag ko bakit tumaas yung rates natin for the month of July. Ngayon natin nararamdaman yung impact ng gera. So, kung hindi nangyari yung gera, Dennis, blue skies. Wala naman hindi nagkaroon ng problema. Hindi nag-decide ang Estados Unidos at ang Israel na magkaroon ng gera. Gayon din ang Iran, no? Wala sana tayong ganitong pagtaas sa presyo. Here's a question, Sergio. Dito lang ba yan sa Metro Manila? Maynila lang ba talaga yung, sa pag-aaral ba ng Meralco, dito lang ba sa Maynila may ganyan? May bill shock? Well, ang MBC na yung kumpanya din is ay nationwide. Yes, it's nationwide. I think my own analysis based on what I read online, what I see in my social media feed, hopefully it will bail me out, no, in terms of providing this information. Hindi lang ito unique to Manila. The Meralco franchise area, which includes Metro Manila and the other provinces near Metro Manila like Bulacan, Rizal, Cavite, and parts of Quezon, Batangas, na sapot ng aming franchise area. Ang impact nitong gera is also felt, I would say, nationwide. Because in some of the areas outside of the Meralco jurisdiction, meron pa mga lugar na mas mataas yung rates in terms of the per kilowatt hour cost. Bakit kamo? Sa pagka-unawa ko, marami sa mga areas na to are dependent on diesel plants, lalo off grid. Alam mo naman, Gar, tumaas na yung fuel ng diesel. Pangalawa, isa pang factor na nakita ko, they are dependent on the spot market, on the wholesale electricity spot market for majority of their supply. Which simply means, pag tumaas sa spot market, siyempre mamahal din may kuha nila. Ang taas ng demand ng summer months. Ang mahal pa na fuel na binabato nitong mga generators. So, wala talagang papupuntahan kung dito na as yung presyo. So, it's not unique to Meralco. I would like to think even the other jurisdiction felt the impact of the crisis in the Middle East and the consumption, of course, of the other areas as well. Ang init ng panahon talaga itong nagdaan. Correct. Naramdaman mo. Mararamdaman mo talaga yung impact ng init ng panahon. And I would like to think this is really a consequence of global warming. It is here. We cannot deny it. Yeah. Kaya nga kami sa Meralco, just yesterday, as we discussed this podcast, we just inaugurated the biggest solar facility in the entire world. Terra Solar. Sanchi. Sa Mainware Asia. Because we want to also be part of resolution in terms of providing renewable energy. Kasi wala kang fuel cost yan. Ang fuel mo dyan yung araw. But of course, yung initial naman na pag-layout, paglatag ng solar panels, malaking trabaho yan. At ang Meralco, maliban sa distribution, we want to be part of the solution in terms of supply. Na for the generations to come, meron kaming ambag at contribution sa environment. Yeah. And to fight global warming.
Okay, meron lang akong parang napraning lang ako doon sa sinabi mo kanina, Sir John, na itong nararanasan natin ng mga bill shocks, hindi lang ito for the month of July. Parang may nasabi ka kanina, Sir John, na asahan natin yung mga susunod na buwan, meron pa Kasi din? nararamdaman Why? na natin yung impact ng gera Yeah. sa gas prices. Plus the other factors as well. So, although in terms of consumption, Dennis, maaaring mag-taper off ng konti. Kasi tagulan na. Kasi tagulan na eh. Oo. Lalo pag pumasok ng winter months. Mhm. But as far as prices are concerned, I think medyo hindi naman masyado magiging abrupt yung increases sa tingin ko. But there will still be pressure for prices to go up. Also simply because, as mentioned by ERC Chair Attorney Nino Juan, nag-defer din kami ng cost para makatulong sa mga customers. Yeah. We had to do our own, in our own little way, something that would make it easier for customers to manage their electricity bill. Hindi pa pwedeng wala kaming gagawin eh. Correct. Kailangan namin tumulong sa consumer kasi it is really imperative on our part na maghanap ng paraan paano makakatulong sa mga customers namin given the situation we are in. Dahil meron din kayong programa. Kumusta na yun, Sir Joe? Yung dating napagkwentuhan natin sa live on air na yung pwedeng hindi muna magbayad, yung Yes. hanggang kailan. Actually, ang isang customer na may dispute sa bill niya, gusto Yeah. niyang tingnan namin, siyasatin namin, tama ba itong konsumo ko? Talaga bang ito yung ginamit ko? Tama ba yung babayaran kong bill? Habang iniimbestigahan, pwedeng hindi siya muna magbayad. Ganon? Oo, kasi wala pang resolution. Plus, may order din yung Energy Regulatory Commission na yung bills ng May, June at July, wala mo ng pitulan. Okay. Kasi nga, alam naman natin na yung mga kababayan natin, challenge din ngayong sitwasyon natin magmula nung nagkaroon ng giyera sa gitna sila. Wala naman may gusto nito. Tama. Pero dahil doon, tumaas yung presyo hindi lang ng kuryente. Sabi mo nga, maging yung mga gas prices, there was even a point, I think, 150 pesos per liter, di ba? No, correct. At mapapansin mo, lumuwag yung kalye. Actually, hanggang Baguio, naramdaman yan eh. Di ba? Kasi Walang- medyo, Walang talaga- umakit. kasi pag ang isang produkto naman, ganun din naman sa kuryente, Dennis, no? As it increases, syempre tendency ng customer, maski pa paano, hanap ka ng way na makatid. Pero alam mo ba ko, meron na ngayon tinatawag tayong, actually dati na ito, pero binaba na yung level na Customer Choice Program under the Retail Competition and Open Access. Yung 100 kilowatt hour and below, for example, condominium complex ka, pwede ka nang pumili ng supplier. I-aggregate mo lang yung, sabihin, pagsasama-samahin mo lang yung mga resigate. Okay. Ang maganda dito, pwede kang pumili sino magsosupply sa'yo. Okay. Oo. Sir, Bumaba na sa 100 kilowatt. para malinaw lang to, sir. Kasi ang nabasa ko, ewan ko, hindi ko alam kung sino nagsabi na taga-ERC na during the dispute, bayaran nyo muna. Pwede rin yun. Bayaran nyo muna para wala tayong problema. Pero ang sinasabi mo ngayon, sir, kahit wag nyo muna bayaran. That is an option. Okay. You can either choose to pay it. I Okay. think that was what the ERC meant. Yes. Or you can choose to not settle it first. No. Well, it is. Ang importante dito, nakikipag-usap. Yes. Makipag-usap sa amin. We have several touch points. So, puntahan kami mismo sa business center, it will comfort them to know na may kausap sila tao. Correct. Diba? Iba din kasi yun eh. So, yung mga business centers natin naman, strategically located. Pintahan lang nila. Makita nila yung deal nila. Ito lang papakiusap ko nga pala dun sa mga kababayan natin. Medyo nabashi ka dito Okay. Kasi sinabi ko daw, wag i-post yung bill. Wala po ako sinabing ganun. Ang sinabi ko ho, kung magpo-post tayo sa social media ng bill, takpan mo ninyo yung detalye. Pangalan nyo, customer account number nyo, address ninyo. Kasi baka gamitin ng scammer. Tama. Plus, ako, I always remind our customers,
reach out to us. Kausapin niyo kami. We will be more than happy to talk to us. Basta importante, nakikipag-usap. Ipag-usap. Kasi, At may dialogue tayo. ayan, meron tayong bisita, si, may robotic. Yung narinig mong yon. Kasi nandito tayo sa Meralco Smart Home. Okay. This is the home of the future. Alam mo, then Ayan, tuloy, pumasok yung smart home. Mas maganda na narinig natin yan. boses. Oo. Si Alexa yata yun eh. Tatanong niya sa'yo, do you want your TV on? So, Alexa, please, diba? Ayoko lakasan kasi baka sagutin ako eh. Plus, yung tinatawag na advanced metering infrastructure, I'm sure napapag-usapan na din yan. Ibig sabihin ng advanced metering infrastructure, automated na yung MEPRO niya. Kasi ngayon, marami binabasa eh. Although may digital, may electromechanical, pero binabasa pa rin yun. Yes. Kaya nga may issue ngayon on accurate ba yan? May mga nagpo-post din na bakit ganito yung meter reading ko, etc. We recognize na talagang hindi siya 100%, pero Perfect, hindi rin naman siya ganun kadami. Nape-play up lang kasi lumalabas sa social media. Pero I think in terms of the accuracy rate, it's more than 99%. But syempre, yung mga merong hinaing dun sa mga metro nila, pag pinost yan, na-magnify eh. Pero ako naiintindihan ko saan sila nanggagaling. Yeah. I know the frustration. So ako, lagi ko lang papaliwanag po na reach out to us. Kung meron kayong agam-agam, hinaing, o gusto upaabot sa amin, obligasyon namin na paglingkuran kayo. Yeah. We are mandated to help you as our consumers, as our customers, and we will definitely do that. Nandito kami para tumulong. Iyan ang reminder ko po sa lahat ng mga kababa, minamahal nating customer. Yan. Okay, Sir Joe. Okay na tayo sa Meralco. Pag-usapan naman natin yung tungkol sa'yo, ha? Sige. Okay. Sa'yo ba, ikaw ba, Sir Joe, pag lumalabas ka, may nakakilala ba sa'yo at nagtatanong tungkol sa bill siya? Personally, Yes. lumalapit sa'yo. Sir Yes. Joe, bakit ganun? Ba't ganito? Oo, pero alam mo, natutuwa lang ako, Dennis, hindi sila naiinis sa akin. Yes. Akala ko, minsan kakabahan ako, hindi naman, minsan magpapapitsut pa eh. Ayun. So, natutuwa naman ako. Mistiso ka kasi, sir. Mahirap kang, away. Tumataba yung puso ko na kahit na ganun yung sitwasyon, nalalapitan nila ako. I love to be with people. Yeah. I think, kasi on the mother side, I belong to a political family in the past. So, yung nanay ko, yung lolo ko, even my uncles and my late aunt, my cousins, kami people person, yung talagang nakikipagdaupang palad kami sa mga tao. And I enjoy it actually, Dennis. It's Wala pero wala nagalit sa'yo, sir? wala pa naman. Matanda na. Meron bilang ang maman. May nagbibiro lang na ang toos naman, kailan naman hubababayan. Hanggang doon lang. Pero wala akong maalala. Wala naman. So, mas marami online? Mas maraming online, mas marami sa Facebook, sa TikTok na nandun yung reklamo. Pero alam mo, ako, honestly ito sasabihin ko na tapatan po. Chine-check po namin lahat yan. At pag ako mismo personally may na-capture ako, nagreklamo online, pinapadala ko yan sa aming customer care group. Pakitingnan naman ito. Kayo mismo. Ako mismo. At saka minsan, hindi yun office hours, sir, no? Yes. Alam mo, Dennis, ito, another admission I only stop working when I go to sleep. Ay, ganun? Kung minsan napapaginipan ko pa yung trabaho ko. I'm basically, I don't know, I probably was born to try and be productive at all times. Even at my age, I'm 62. Hindi ko naman ikakaila na ako yung senior na. I still find satisfaction in being productive. Because yun yung nakita ko sa parents ko eh. Both my parents were working even if they were at an advanced age. They were still working before they died. Wow. Hanggang sa huli. Parang pagtungkol sa Meralco issues, ikaw na yung naririnig at napapanood namin, Sir Joe, di ba? Oo, medyo matagal na rin. Oo. Panahon, I think nag-umpisa ako nung nag-retire si Mr. LT Puna nung
2009, parang ako na yung naatasan na magpaliwanag. Hindi lang naman ako, marami naman kami sa kumpanya. At gusto kong pasalamatan, unang-una sa lahat nga pala ang na nag-birthday kamakailan ang minamahal namin Chairman Manuel D. Pangilinan. Boss, happy birthday po. Alam mo, inspiration. Boss, happy birthday. Kayo po ang tunay na MVP. Pwede ba yung ganun? Oo, hindi, inspirasyon namin siya talaga. Dennis, pang-araw-araw na trabaho. Kaya makikita mo talaga yung kanyang statesmanship, your nation. He really is a nation builder. Nakikita mo yung mga industries that he has nurtured and built na talagang para sa tao. Yeah. Pang gusto kong pasalamatan yung aking boss, yung aming Chief Operating Officer, Executive Vice President, si Engineer Ronnie Aterocho. Isa ding sa inspirasyon ko yan kasi talagang yung sense of public service niya, mararamdaman mo at pag ikaw ay under his leadership, talagang yung trabaho para sa tao. Yeah. Ramdam na ramdam namin yun. So ako'y nagpapasalamat na nagkaroon ako ng 2 leader na aking talagang hinahangaan na inspirasyon ko sa pang-araw-araw kong trabaho. Ang trabaho niyo po ay parang Monday to Sunday, no? Kasi kayo na talaga Technically, yung yes. Even if you're not in the office, because of the nature of my work, kailangan 'di ba? Parang, kunyari, kinawag ako ng DCRH, pwede ka ba makausap ng Sabado? Eh, siyempre, hindi mo naman pwede sabihin, hindi. Oo. Well, you have to. Wala ko kami ibang kakausapin. Tama. Pagkakataon mo na rin kasi yon, di ba, magpaliwan. Ngayon, kung hindi ka available at that time at meron ka, kunyari, medical procedure or whatever important thing you need to do, bigyan mo ng option. Yeah. O hindi ako pwede ngayon, pwede ba itong araw na ito? Kasi, pero, alam mo, at the end of the day, di ba sabi nila, less talk, ano yan? Less mistake. Less talk, less mistake. Hindi ako naniniwala. Talk, no mistake. Less talk, less mistake. Ako naniniwala din. No talk, no understanding. Yan, oo. Ba? It will worsen no, sir, no? It will worsen. Lalala. The more na walang nagpapaliwanag, the more na walang nagsasalita, yung maraming tanong, pataas ng pataas. Oo, at saka hindi na ma-address. As it is nga, minsan hindi mo na rin kaya paliwanag lahat di ba? Correct. Dito rin pumapasok kasi, Dennis, ito pakiusap ko lang ho, lalo yung nagkakalat ng fake news, tigil na po natin yan. Alam mo, miyembro din ako nung Think Ka Muna. Yun. Pilipinas. Think Ka Muna. It's a program of Media Quest. Ito yung media arm na MVP group. Ng MVP kasama ako. Talagang yung media at information literacy, napakalaking bagay niyan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang sambayanan ng Pilipino ang makikinabang sa media information literacy. Bakit tamo, Dennis? You can make informed choices devoid of misinformation, disinformation, and fake news. Importante yun. Yeah. Kailangan alam mo yung totoo. Para makapag-decide ka, para sa ikabubuti, hindi lang ng sarili mo, ng pamilya mo, kundi ng bayan. Yeah. Okay, wala na tayong masyadong oras, Sergio. Pero, doon pagbigyan mo na ako doon sa second episode. Sige. Si Sergio Zaldariaga ay tagapagpaliwanag when it comes to Meralco issues, kuryente issues. Yung bahay ba ni Sergio Zaldariaga, nabigyan na kayo ng disconnection notice? Ay, hindi. Huwag ka muna sasagot siya. Honey. Okay. Kung nabigyan na kayo, anong ginawa nyo nung nabigyan kayo? Hindi nyo ba kinwestiyon yung opisina ninyo? Second hanging question. Kung wala sa Meralco, si Sergio Zaldariaga, nasaan siya? Iba, kasi may bumulong sa akin na kung wala ka daw sa Meralco, nasa showbiz ka daw. Nasa showbiz ka daw. At merong daw attempt noon, may attempt daw noon na maging bold star ka. Ano nga kaya ang buhay ni Sergio Zaldariaga pag wala siya
sa Meralco at ano ang kanyang magiging, pag sinabi kong wala siya sa Meralco, ibig sabihin kung anong trabaho mo. Oo. 'Di ba, no? Tapos, ikwento mo sa amin ng maiksiyan, Sir Joe, kung paano ka napunta dyan. Okay, nung pinalitan mo naman si Sir LP Cuna noon na isa rin sa mga na-interview ko nung ako'y bata-bata pa sa radyo, pinagalitan pa nga ako niyan sa ere, tapos naging kaibigan ko na. Paano nila nalaman o ni Sir Epi, alam ko naman hindi lang si Sir Epi ang pumili sa'yo, marami pang tao, paano nila nalaman na si Sir Joe will fit Yes. as a spokesperson of Meralco Sige. sa second episode. Okay. Yan, ha? Okay, kami po'y magbabalik. Maraming salamat. Paki-subscribe ha, paki-like ha. Thank you very much.